home if ever may problem. Tayo. Sige na. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, sa mga sandaling ito, Ama, muli kaming dumudulog sa inyong luklukan ng awa, taos pusong nagpapasalamat na minsan pa inyong banal na Espiritu siyang mangunguna sa pag-aaral namin yung banal na salita. Nawa Panginoon, dumating sa amin ng lubos sa pangunawa ng magandang mensaheng aming mapapakinggan sa mga sandaling ito. Patuloy na gamitan ang inyong bang lingkod, Epi, sa pagbibigay liwanag sa mga hiyas na katotohanang laman ng pag-aaral na ito. Salamat sa pagdidig niyo sa aming panalangin. Ang lahat po ito'y aming hinihiling, alang-alang po lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So isang magandang umaga dyan sa Pilipinas. Malapit na magtanghali, alas 10. At magandang gabi dito sa New York. Magandang hapon sa California at sa lahat ng mga makakapakinig nito dyan sa YouTube. Kayo lahat ay ating binabati sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Higit sa lahat, itong ating pag-aaral dito natin makikita kung gaano ka-accurate yung salita ng Diyos. Nagbigay ng hula, ng pangitain sa kanyang mga lingkod at natupad ng kasaysayan. So walang kaduda-duda, ang salita ng Diyos ay totoo, makapangyarihan, nagbibigay ng bagong buhay sa atin, sa mga tao, at nagdadala ng liwanag mula sa kadiliman ng pandaraya ng kaaway. So ngayon tayo magpapatuloy dito sa ating series ng 7 trumpets. Nandito tayo ngayon sa Revelation chapter 9. Umpisa natin ito, itutuloy natin second part ano ng ating pag-aaral last week. So habang mag-aaral tayo ay ipagpe-pray nyo, no? Nandito mag-uumpisa tayo ngayon sa verse 5. Ayan. Okay mga kapatid, babasahin natin ito at tingnan natin yung sequence ng pagbabasa natin. Kung sinong pwede nating i-share. Kuya Piper, Sister Gina, Sister Daisy. Kung okay si Junior, si Robert, yan ang magiging sequence. Okay? Pastor, si Gina po ito. Libre niyo muna ako sa pagsasalita na sa work ako. Sige. Okay. Thank you po. Okay. Sige. Salamat sa info. So mag-uumpisa tayo ngayon, Revelation chapter 9, verse 5. Tingnan natin kung ano ang mga nakalagay dito, no? Sana yun? Ba't nawala? Ayan. Basahin natin, ano? To them, it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of the scorpion when it strikes a man. So, alalahanin natin mga kapatid, ito ay mga symbols, kaya uulitin na naman natin ito yung mga terminologies dito. Itong 5 months naka-highlight siya. Kasi mag-uumpisa yung 5 months sa verse 11 na. So dito makikita natin yung people of God. Tapos nandyan yung tinatawag na locust. Sino itong mga locust dito? Makikita natin, no? So yan. In this symbolic context, 5 months, 150 days yan mga kapatid, ano? Symbolizes 150 years. Kaya binanggit ko kanina, yung accuracy ng prophecy ng Word of God. Talagang nandito, dito sa chapter 9 ng Revelation. Kaya nga parang
magpasalamat tayo sa Panginoon kasi parang hindi masyado ito na pag-aaralan, nabibigyan ng pansin. So ngayon, titingnan lang natin itong ating pag-aaral kung related ba ito talaga yung tamang interpretation o ano. Kasi symbolic. So ikukonsulta natin siya sa Bible lahat. At paano itong Bible nagpahayag, nagbigay ng pangitain kay John the Revelator 96 AD at natupad sa dark ages ng history, ano? Madilim na kasaysayan. Yugto. Madilim na yugto ng kasaysayan ng sanlibutan. So, yan sa verse 11 tsaka sa next week na natin pag-aaralan itong 5 months or 150 days. Ano ang events dito? Sino mga taong tinutukoy dito? Ano? Okay, so when did this 150 years, kailan ito siya nag-umpisa? So pwedeng pakatingin, Kuya Pipe, sa verse 11. And they had as king over them the Mhm. angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon. Mhm. So dito pa ito sa verse 11. Oh, Pero nabanggit na kasi dito yung 5 months. Kaya binigyan ko na ng, kumbaga sa mga palabas, sa mga sine, ito yung preview. Yan. Kaya masarap talaga mag-aral ng salita ng Panginoon para makita natin at the same time anong time yung kinakabuhayan natin ngayon. Baka pa-relax-relax lang tayo. Parang ang mundo, life must go on, magpapatuloy yan. Ang tawag natin dyan dito ngay move on. Punta tayo sa verse 6. Basa, Kuya Pipes. in those days, men will seek death and will not find it. They will desire to die, and death will flee from them. Grabe, no? Hindi ito. Dahil sa hirap ng kanilang kalagayan, mas pipiliin na lang nilang mamatay. Pero hindi nila matatagpuan ang kamatayan. Gustuhin man nilang mamatay. Hindi available si kamatayan para sa kanila. Ang bigat nito, mga kapatid, no? Tuloy, Kuya Pipes. Mamaya And the si sheep and the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. Okay, titingnan natin yung verse 7, ano? Verse 7, naka-highlight tayo. Shapes of locusts were like unto horses, ready or prepared unto battle. Handang-handa na mag-gera ito, makipaggera. Siyempre, pag-gera, ang target nila, patayin yung kalaban. Durugin yung kalaban. And their heads were as it were crowns of like gold. So locusts like horses, heads as it were crowns like gold, their faces as the face of man. Grabe, no? So makikita natin, lahat ito, mga kapatid, ay symbols. Pero anong symbols? Symbols ng mga Arabiano ito. Titingnan natin yung locust. Ha? Locust. Yung locust, many men, particularly Arabians. Pabasa nga Kuya Lowen ng Judges 6:5, ito yung panahon nila Gideon. Basahin mo na yung chapter 6 verse 5, tsaka chapter 7 verse 12. Ito yung mga Midianite tsaka Amalekites. Binanggit ito ni Sister Gina nung last week pag-aral natin. Judges 6:5. Oh. They came up with their livestock and their tents, like swarms of locusts. It was impossible to count them. Of their camels, they invaded the land and ravaged it.
7:12. Mhm. Judges 7:12. The Mm. Midianites and the Amalekites, all the other eastern people, had settled in the valley thick as locusts. Their camels could no more be counted than the sand of the seashore. Mhm. So nakita natin dito yung locust na dinidescribe dito sa verse 7, tinutukoy yung mga Arabian para silang mga locust, yung kalaban ng people of God, di ba? So nakita naman natin dito dinescribe sa Judges yung mga Midianites saka Amalekites. Dito sa verse 2, kung pwede nating balikan yung chapter 9 verse 2, ito yung diniscuss natin 2 weeks ago na apostate Rome was suffering this trumpet and the Roman world for locust is cavalleta. Horses, Caballero. little horses ito. 'Di ba yung sa atin ang pag-pronounce natin kabayo. Sa Spanish, caballo. So cavalleta, little horses. Ito natin ano? Okay. So titingnan natin dito, pag-aaralan natin paano ito tumama dito sa interpretation ng history ng mga Muslims. Ginamit sila ng Panginoon para itigil ang pag-aapi ng little horn ng apostate Rome sa bayan ng Diyos. Kuha natin mga kapatid. Ngayon, itong apostate Rome, they were suffering. Hinahanap nila yung kamatayan. Mas pipiliin pa nilang mamatay. Pero hindi available. Dito yan sa verse 6. Ano? Yan. Kabayo. Siyempre, Pilipino tayo kung ano yung narinig ng mga native na mga ano natin, mga ninuno, hindi na nila ma-pronounce yung V. Kaya naging kabayo na siya. Pero actually, kabalyo yan. Kabalyo. Okay. So, nakita na natin yan. Tingnan naman natin itong horses prepared for battle. Ano itong horses for battle? Armies represents. Sinong kasunod natin? Sister Daisy, kung pwede ka, Revelation chapter 19, verse 11 and verse 19. Ito yung coronation ni Jesus. Bibigyan siya ng crown. Ano? Pero yan ang tinutukoy dito yung kabayo para sa gera. Sige. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war. Wow. 19. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Mhm. So nakita natin dito yung great controversy. Ginagamit yung term ng horses. Sa vision, pag sinabi nakasakay sa kabayo, may authority yan. Di ba? So horses for battle. Nakita naman natin si Jesus, di ba? Lahat nakaputi dito sa Revelation chapter 19. Siya lang ang nakadamit. Puti din yung damit niya, pero sinawsaw sa dugo. Kaya naging pula. So siya lang yung naging pula. So bakit may pula dito? Anong significance dito ng pula? Dugo. Buhay. So ngayon, itong buhay na kasi sabihin natin, nasaan dito si Jesus sa chapter 9? Doon sa interpretation ng mga wordings na ginagamit dito lumilitaw ang pagiging champion ni Jesus. Kagaya ginamit dito, horses prepared for battle. Meron talagang battle. Meron talagang digmaan. Kaya lang dito sa digmaan na ito, ang bida si Jesus. Kaya kukunin natin paano naging bida dito si Jesus. Nakasakay si Jesus sa kabayo. Ano? At merong digmaan. Nakita naman natin doon sa verse 19. So ang nangyari, itong horses, mga native dito doon sa Arabia, karamihan talaga doon sa Arabia talaga sila. Kumbaga sa Pilipinas,
ang source ng magagandang baka, pakinggan nyo ako mga kapatid ha, ang source ng mga magagandang baka, hulaan nyo kung saan galing. Magagandang baka. Ah, Di ba, ang di ba makahula, sa bibigyan, Poland? ang makahula, bigyan ko $100 ngayon. Kaya lang, hindi tayo magkikita. Sorry. Sa Bicol? Poland? Pero saan? Hindi, sa Ano? Pilipinas. Malapit sa lang. Pilipinas. Pilipinas, Oo, sa Batangas. Bicol. specific to Bicol. Saan Bicol? Masbate? Ayan. Sa Masbate. $200 Kayo yun, pala, oh. Saan? Saan yung Hindi Masbate? joke yan ah. Hindi joke ito. Kaya ang tawag Saan? sa Masbate, cattle country siya. Doon Saan ginagawa yun? yung Masbate. Masbate. Masbate? Oo, Kasunod, Bukidnon. doon ginagawa yung yearly na rodeo. Kasi cattle country talaga yung Masbate. Yung mga magagandang breed ng Masbate, pumupunta yung mga taga Batangas, bibili sila, magbabiyahe sila papunta ng Masbate. Kala ko Batangas. Yung pala. Pista ng Bukidnon, Pastor, may rodeo din sa Bukidnon. Tapos tinutumbo yung baka, Bukidnon, nirisling. oo. Laging panalo, most of the time panalo ang Bukidnon sa rodeo kasi syempre host yung Masbate. Pag sila yung mananalo, wala nang pupunta sa kanila kasi sila yung host, sila pa yung panalo. So panalo yung Bukidnon, particularly MVC. Nagpa-participate sila. Ano? So dito makikita natin, yung mga kabayo talagang galing ito sa Arabia. So Arabia is legendary for horses. Ayun nando sa Arabia, siyempre mga Arabs. Arabs military forces was chiefly formed of cavalry and archers. So nakita natin yung picture dito. Saan natin makuha ito? Pag may chance kayo mga kapatid, tingnan nyo yung nandiyan naman, lahat ito nandiyan sa internet. Makikita nyo itong writings ni Gibbon sa Decline and Fall of the Roman Empire. Isa din ang promise yan kay Abraham na yung anak mo maging like the sun of the earth. Kasi mga Arabs, kalahi din to sa anak ni si kay Isaac eh. Oh, Isa ito din na to. yung mga Muslim. Oo, sinong kapatid ni Isaac? Ismail pala, Isaac. Ismail. Akala ko nabinyagan na akala ko nabinyagan na si Ismail ng Isaac. Magiging dalawa na yung Isaac. Oh, di ba? So dito nakikita na natin nakadikit na itong interpretation ng chapter 9 dito sa mga Arabians. Okay? So, okay. Tuloy tayo ha. Kita natin kanina yung locust, tapos horses. Titingnan naman natin itong parang mga, hindi siya crown, para siyang crown. As it were crowns. So yung crowns sa Greek, Stephanoi. Diyan galing yung si Stefano, Stephanie, mga ganyan. Meaning yan, victor's crown. Ano yung corona sa Tagalog? Corona rin? Crown? Na? Corona, no? Kastila yun eh. Corona. Putong. Putong. Hindi. Bisaya, purong-purong. Oh, yun. Ano? Oo. So yan ang meaning. Dito linagay dito sa verse 7, as it were crowns. So hindi siya basta crown. Para lang siyang crown. So yung mga Arabians, sila yung original, had many victories in battle. Nangyari na sila yung gumagamit ng mga turbans. Makita natin dito, ito sa picture. Oh. Kita natin, ano? Oh. Picture? Yan, sila yung gumagamit ng turban. Men's faces. Ngayon sa Bible, pag binigkas yung men's face or men's faces, di ba linalang tayo ng Diyos in His own glory, in His own image. So reflectors tayo ng kanyang glory. Pero nung nahulog tayo sa kasalanan, we rejected the Holy Spirit, self took over.
So tayo, ang rene-represent natin, tayo na yung sarili natin. Makasalanan. So lacking God's glory or character. So to have an angel's face is to have God's glory. Pabasa nga sino ng Junior, pwede ka ba magbasa o busy ka dyan sa tindahan? Kung busy ka sa tindahan, balik na tayo kay Kuya Piper. Acts chapter 6. Oo. Busy pa, Busy ka? busy. Ha? Oo. Ah, Sige. Tito Pipes, Acts Hmm. chapter 6, verse 15. Tapos si 15? Lowen, Isaiah 60, 1-3. Alam, paborito natin itong third coming ni Jesus, Isaiah 60 verses 1-3. Sister Daisy ay 2 Corinthians 3:7. Acts 6:15. And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Sabi, no? Yan. Isaiah 60 verses 1-3. Lowen? Isaiah 60. Kita. Anong verse ngayon? Isaiah 60 verse 1-3. Hindi niyo nakikita yung yung screen? Maliit? ito. 1, 2, 3, no? Oo. Okay, Isaiah 60 verse Right. 8. Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord God said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My Sandali own lang. strength has... Isaiah chapter 60. Parang Gideon chapter 6 yata yung binasa mo eh. Gideon. ay, So, hindi ko na-enter yung Isaiah. Ito na. Isaiah 60. Ito. Arise Arise, and shine, for your shine. light has come. The Yan. glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. So makita natin dito na bilang yung mga lingkod ng mga tao sa sarili natin, hindi nagre-reflect yung glory ni Lord until tinanggap natin yung kanyang word, yung kanyang mensahe, yung kanyang presensya mismo through the Holy Spirit. Doon tayo magre-reflect sa kanya. Ano? So 2 Corinthians 3:7, Sister Daisy. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Tama ba yun? Tama, 6-7. Sandali lang ha. Tama ko yan. Okay. Sorry. Parang hindi 3-7. tama. Sorry po. 3-7 pala. Alam ko 6-7. 3-7. But if the administration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away. hindi pa rin. Ha? Hindi pa rin. 3-7? Second. Baka 17 yung glory. Tama po yun. 3:17. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kalwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel 3:17 siguro ito, 3:17 yan. pagbaba ni Moises. Oo. Hindi pwede. 3:17. For we are not
Now the Kasi- Lord is the Spirit, and where the Ah. Spirit of is, there is liberty. Mm. Ito na si Ma'am Banji. Ano ulit yung essence ng mga teksto na to na binabasa natin? Pwede pa God's kibalik glory. sa last screen, Epe? Yung God's glory, di ba? yung man's face. Basahin natin yung ano. Basahin natin yung Verse yung verse 18 7. yun? Verse 7. 3:18 F siguro? Oh, 17 and 18. Oh, yung pagbaba ito ni Moses, nandito na si Ma'am Banji. Oo. Andito na siya, oh. Kasi pag mag-umpisa na tayo, hindi ko na maasikaso. Wala pala siyang ano, yung number. Sorry, Ma'am Banji. Siguro 17 and 16, 17 and 18. (16, 17, 18). Ah, 2 Corinthians 3:16. 16. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Mm. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, pag meron tayong contact sa Panginoon at kinikilala natin nandito yung presensya ng Panginoon, hindi tayo nakikita kung hindi ang Panginoon mismo, no? So we are changed from glory to glory. Kaninong glory 'yon? Glory ng Panginoon. Nabanggit ko nga doon sa sunrise. Sa sundown worship namin nung Sabado. Naalala niyo si Jesus na kailangan halikan siya ni Judas? Naalala niyo 'yon? Kasi hindi na nila ma-identify kung sino yung Jesus doon. Dahil yung glory ng Panginoon covered sila lahat. So sinong kukunin nila na Jesus? Araw-araw kasama nila si Jesus, ina-accuse nila si Jesus, dinidebate nila si Jesus. Bakit that time bakit kailangan halikan ni Judas? Kasi hindi nila ma-identify. So ganun din tayo as a body of Christ, believers. Tayo ang reflectors ng kanyang glory. Pero itong man's face dito sa verse 7, ito ay face ng tao na walang Panginoon. Pero gagamitin sila ng Panginoon. So the eyes of men are wicked. Basahin nga natin yung Daniel chapter 7 verse 8. Kuya Piper, ikaw na yata magbabasa niyan. Alam niyo yung sungay na may mata? Tingnan natin. I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom three of the first horns were plucked out by the roots. And there in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. So dito makita natin, alam naman natin yung story ng Daniel. Pinapakita lang dito sa verse 7, yung mukha ng tao, syempre may mata. So itong mata, it represents the enemy of God. Wicked enemy of God. So mangyari, itong mga Arabian warriors, syempre macho lalaki. So punong-puno sila ng balbas. He is seldom provoked to laughter. Hindi pwede itong mga joke-joke dito sa mga taong ito. Tayo pag magkwentuhan may mga joke-joke. Dito sa kanila wala. His only gesture is that of stroking a beard, the vulnerable symbol of manhood. Yung ginaganyan yung ano niya. So nandun pa rin ito sa decline and fall of Roman Empire. Okay? So punta na tayo sa verse 8. And they had hair as hair of women, and their teeth were as teeth of lions. So titingnan natin itong anong simbolo ng
ng hair like a woman. Pag sinabing hair as the hair of a woman, ibig sabihin yan mahaba, pero mga lalaki ito. So titingnan natin yung lingkod ng Panginoon sa 1 Corinthians. Ito, Kuya Pipes. Sino na yung nagbabasa ngayon? Kuya Pipes? 1 Corinthians 1 Corinthians 11:14 to 15. Ito yung lingkod ng Panginoon. Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him? Mm. But if a woman has long hair, it is a glory to her. For Mm. her hair is given to her for a covering. Hanggang 15 lang? Oo. So, ang lingkod ng Panginoon, diba itong computer natin? Dali lang ha. Ayaw kumagat. Ayaw lumaki. Anyway, so nakita natin yan. Thank you, Kuya Pipes. Hmm. Ang lingkod ng Panginoon, hindi dapat mahaba ang buhok. Kaya kung makita nyo, maiksi ang buhok ko ngayon. Kita nyo, mga kapatid? Pero yun ang tinutukoy ni Pablo. Kaya yung mga drawing ni Jesus na mahaba ang buhok. Hindi ko masyado pero tinutukoy ni Pablo. Kung ang babae mahaba ang buhok, yun ay para sa kanyang ikaayos. So the locusts are not God's ministers. Kasi dito nakikita natin sa 1 Corinthians na ang ministers ng Panginoon, hindi mahaba ang buhok. Ayan. Grabe, luma na talaga tong Ibig sabihin, ginugupitan sa lahat ng mga lalaki ng panahon nila. Kasi yung mga lingkod. Yung Tama mga yun. lingkod ng Panginoon. Kasi hindi pwedeng sabihin ni Pablo ito na ang lingkod ng Panginoon. Pwede pa basa uli, Kuya Pipe, Kasi itong ang verse. Nasarino, pag nasarin ka, dapat mahaba ang buhok ba yun ang kanila? Yung tulad kay, sino yun, kay Samson. Tapos, hindi uminom ng alak. Tapos, honey ang inom. Hmm. Oh, si Samson mahaba ang buhok, mahaba ang buhok. Pero dito si Pablo, alangan naman na kukontrahin ni Pablo yung inspirasyon ng Panginoon sa kanya. Dapat maiksi. 'Di ba? Si Samson, siya lang yung mahabang buhok for a purpose. Kasi yung lakas niya, gusto ipakita ng Panginoon na nandoon sa buhok, pero hindi talaga doon sa buhok ang lakas niya. Kung hindi yung word of God na prinamis ng Panginoon sa kanyang mga magulang na huwag niyong gugupitan ang batang ito. Dahil diyan siya kukuha ng lakas. Yung lakas na yon doon sa word of God. Nakuha natin? Pero dito sa Lakas na first, yun, sign of faith din yun na kung hindi mo ito gawin, patuloy ito ito. Si Bibi sign of faith. di ba, yung sabi niya, Patuloy mo binigay niya, itong ganito, huwag inom ng alak, huwag patuloy ang buhok. So, it's this sign of faith pa rin sa Diyos. Oo. Naalala niyo yung binigay niya yung sekreto niya kay Delilah na sa totoo lang talagang nandito sa buhok. So, ang instruction ng Panginoon, wag gugupitin yung buhok. Siya mismo nagpagupit ng buhok niya. So, doon siya bumagsak. So, maliwanag po ba sa atin ito mga kapatid, na dito sa verse 8, na itong locust na ito, ang kanilang buhok ay parang buhok ng babae, mahaba. So, dito makita natin na itong mga locust na ito, hindi talaga servants ng Panginoon. Pero paggagamitin sila ng Panginoon. Basahin natin, Lowen, yung Ezekiel 44 verse 20. Ezekiel 44 verse 20. Oh. And it says, they must not shave their heads or let their hair grow long, but they are to keep
the hair of the head's trim. So, tupiin, pwede din tupiin. Trim. Trim o para putulan, no? Trim. Oh. Yan na yun. Sa mga priest lang to, no? Hindi kasali yung mga non-priest. Hmm. Kasi lingkod ng Panginoon eh. Hmm. So as a disciple, as a new, bagong kuan, yung tulad sa atin, dapat hindi na mahabang buhok natin. Dapat nakaporma yung buhok. Kung mahaba man sila, ayusin. Pero yung panahon din na Jesus Christ, mahaba ang buhok nila. Ba't ganon? O yun lang ang Yun lang nakikita natin sa mga drawing at picture. pero hindi talaga Oo, hindi kasi- talaga reliable yon. Kasi kung totoo yun, mali na itong sinabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians 11:14. Oh. Basahin mo ulit, Kuya Pipes, para sigurado tayo. Kaya dapat talaga nagpapagupit eh. Tapos yung nag-drawing doon, sila Leonardo, di naman nabutan si Jesus Christ. Paano nila makuan? Inaano nila yung concept kasi ng mga tao noon, parang walang barbero, Oo. kaya haba na lang ng buhok. Tapos yung kamay na sign ni Jesus Christ, kung makikita mo yun sa kuan, yung kambing na sa tanik, yun din ang symbol ng kamay. Yung nakaganon. Kaya sa mga lalo na yung mga santos nila, sabi ko, delikado to. Ang sign of the hand. God of Mendes, yung lahat, kambing yung ulo, tapos tao yung kwan, tapos yung sign sa kamay, yung sign ng kwan, yan ang sign din sa mga Jesus nila. Kaya hindi naman yung numukha ni Jesus din eh. Kaya malaking kwan, kalukuhan. Oo. Yun nga eh. Sige, Kuya Pipes. 1 Does Corinthians not 11. even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him. But if a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering. Yan. Tapos yung mga babae ngayon, nagpapagupit ng gupit lalaki. Baliktad talaga. Pero, sige na lang. Ganyan lang. Oo. Okay, so tuloy tayo mga kapatid. Sister Daisy magbabasa ngayon. Daisy? Anong verse, kuya? Wala nang verse ito, para siyang quotation sa writings ni Eliot. Makikita nyo sa internet dito si Eliot. Screen. Oo. Nasa screen. The Hmm. Antra poem, written at the time of the Arab invasion, reads, "He adjusted himself properly, twirling his whiskers, folded up his hair under his turban, drawing it from off his shoulders. His hair flowed down his shoulders. We will hang him up by his hair." Eliot Horay, Apocalyptical. Footnote on Revelation 9:7. So, yan, mga comments yan. Dito na tayo ngayon sa teeth as the teeth of lions. Kuya Pipes. Meaning ng lion, teeth of a lion, para siyang lion, ay lakas. Ano? 2 Samuel chapter 1 verse 23. Sila when Proverbs 30:30. So lakas muna ito, no? Kasi lahat ng pwede nating kunan. Kasi symbolic nga itong sa Revelation. So anong ibig sabihin na parang mga ngipin ng leon? 123. Saul and Jonathan were beloved and pleasant in their lives, and in their death they were not divided. They were swifter than eagles, they were stronger than lions. Tama? Tama yan. Tama. Kinukuha natin dito yung meaning ng lion, Oh. yung lakas. Okay? Lowen, Proverbs 30:30. Sana minamarking nyo ito. Kung sa bagay, meron naman tayong ipapadala na ano nito eh, yung Ibibigay PowerPoint. mo itong PowerPoint na to mamaya. Hinihingi ni Bunso. Proverbs 30:30. It says, "A lion mighty among beasts who retreats before nothing.
Hmm. So dito makikita natin ano nga yung representation ng lion? Lakas, mighty among beasts. Yung bandingan ni Jonathan tsaka ni David parang lion. Grabe no? Ganun kalakas, ganun katindi. Pero yung lion hindi lang siya basta malakas. Nagre-represent din ito ng kaaway. Tingnan natin. Sino na? Sister Daisy. Psalm 57 verse 4. Saka itong 1 Peter chapter 5 verse 8, alam na natin to, di ba? Oh, Si, roaring si lion. ang kaaway natin, si devil, si Satan, is seeking, is like a roaring lion. Pero ito is Psalm 57 verse 4. Wait lang po. Sige My lang. soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue as sharp as sword. Tignan nyo? So nandiyan yung teeth, kaaway talaga ito. So yung lion, malakas, at the same time, kaaway. So ito dito na locust, makita natin talagang yung kabayo, native of Arabia. Yung locust, native of Arabia. Yung mga lions, native of Arabia. Halos na lahat ng dinidescribe dito ng mga animals, scorpions, galing sa Arabia. So mangyari na itong mga lahat ng mga descriptions dito sa locust na ito na mag-a-attack dito sa Eastern Roman Empire, talagang native ng Arabia. Okay? So yan yung verse 8. Punta tayo ngayon ng verse 9. Kuya Pipes. Verse 9 Ng chapter 9. Nandiyan sa screen. And they had breastplates, Mhm. as it were breastplates of iron, and the sound of their wings as the sound of chariots of many horses running to battle. So ngayon, ito yung description ng mga itong locust na nag-appear doon sa bottomless pit, di ba? So breastplates na para siyang mga bakal. So associated with, alam niyo man natin yung suot ng mga saserdote, di ba? So yung breastplate na yon, it represents judgment. Basahin nga natin. Lawen, Exodus 28 verse 30. Tsaka si Sister Daisy ay Daniel chapter 2 verse 41. Alam na natin yan. Pero sige lang, babasahin lang natin. Sandali inumin ko lang yung gamot ko. Baka Sige, makalimutan. Exodus 28 verse 30. And it says, also put the Urim and the Thummim in the breastpiece, so that may be over Aaron's heart. Whenever they enter the presence of the Lord, thus Aaron will always bear the means of making decision for the Israelites over of his heart before the Lord. So nandiyan yung priest, meron siyang 12 bato dito sa kanyang breastplate. Kasi yung mga bato yan, symbolize Christ eh. Kasi Satan 10 lang nag-symbolize ng mga precious stone, pero kay Jesus is 12. Yan. So, yung Satan, breastplate Lucifer, hindi Satan. represents authority, judgment. So dito mangyari, yung mga military ng Arab, talagang nagsusuot sila ng breastplates of iron. So ano naman itong iron? Anong ibig sabihin itong iron na sinusuot nila? Breastplate as it were of iron. Sister Daisy, Daniel 2:41. And whereas thou sawest the feet and the toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron. For as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. So dito dinidescribe dito na walang pwedeng tumibay
sa tibay ng bakal. Ano? Kaya lang pagdating doon sa dulo, naghalo yung bakal tsaka putik. Alam na natin yung estatwa ni Daniel. So dito yung mga Arabian, talagang nagsusuot nila ng breastplates. Ito yung sabi ni Elliot. So, 3 Arab authorities confirmed that Saracens, Arab or Muslims. So dito papasok ng Muslims. Wore iron breastplate. Tuloy tayo sa verse 9. Okay? Dito naman tayo sa wings. Tsaka chariot of many horses. Uminom pala si Kuya Pipes ng gamot. Pag sinabing wings, nakita natin yung leopard kay Alexander the Great. 4 ang ulo ng leopard at merong 4 na pakpak. Anong ibig sabihin ng wings? Ano tira si Kuya Pipes? Pwede pabasa Jeremiah 4:13, tsaka si Lowen, Habakkuk 1:8. Behold, he shall come up like clouds, and his chariots like a whirlwind. His horses are swifter than eagles. Woe to us, for we are plundered. Tama? So, ano meaning ng wings? Swiftness. Oo, speed. Lowen, Habakkuk 1:8. So pagbasa mo ngayon, naintindihan na natin ang ibig sabihin nito. And they had breastplates, as it were breastplates of iron. And the sound of their wings, the sound of their speed, swiftness, was the sound of chariots. Parang chariots sila, no? Habakkuk 1:8. Ah. It says, their horses are swifter than leopards, fiercer than wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle, swooping to devour. Yan. So, sabi dito, yung kabayo nila lumatakbo mas mabilis pa. Ano? Para siyang may pakpak. So dito, Arabian cavalry move swiftly. Mangyari mga kapatid, winged locusts, yung mga may pakpak ng mga locusts, are native of Arabia. So makita natin dito, chariots and horses. Chariots means military forces. So nakita natin dito na itong mga Arabians, meron silang breastplate ng iron at mabilis yung movement nila para sa gera. Ganun lang. Mr. Daisy, verse 10 na tayo. So itong mga locust na ito, yun ang mga suot nila, meron silang buntot, tails like unto scorpions, and there were stings in their tails. 2 beses inulit yung tails. And their power was to hurt men 5 months. Ito na ha, may 5 months na dito. Pero titingnan muna natin anong ibig sabihin ng tail. Napag-aralan natin to 2 times last week, tsaka the other week, yung tail. Pero basahin ulit natin. Sister Daisy, Isaiah chapter 9 verse 5. A false prophet, one who teaches lies. A prophet who teaches lies, he is a tail. Ito na pala. Basahin mo na lang yung Revelation chapter 12 verse 4. Kung anong ginamit ni Satanas para madaya niya yung 1/3 of the angels. Revelation 12:4. Sir Daisy? And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Oh, ano yun? Revelation Tama po 12. ba? Hindi. Sorry. 12 verse 4. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered,
for to devour her child as soon as it was born. So anong ginamit ni dragon na na-deceive niya yung Tail. 1/3 of the angels? Tail. So anong meaning ng tail? Kasinungalingan. So dito, Oh. itong locust na to, meron silang kasinungalingan. Ang kasinungalingan nila ay makapangyarihan na parang scorpions. Grabe, no? Those who were overrun the enforced teaching of Muhammad were as a scorpion's sting. Nakita naman natin kung gaano kabilib yung mga Muslim sa turo ng mga Muslim. Gaya nga ganun sila ka-loyal. Pero totoo ba yun? Siyempre, hindi nila alam na deceive sila. Salamat tayo sa Panginoon. We are not better than anybody else. Pero binigyan tayo ng liwanag. Kaya dapat yung missionary natin, missionary work natin, kasama ang mga Muslim. Merong ministry si Kuya Piper dyan. May kaibigan siya noon na nasa Muslim ministry. Nasaan na yun ngayon, Kuya Pipes? Si Jason, Oo. parang wala na siya dito sa New Jersey. Oh, pero yun ang yun ang ministry niya, 'di ba? To reach Oo. out Muslims. So may mga ganun talaga. So nakikita na natin 'to, no? Kuya Pipes, ikaw naman. Dito naman tayo sa Scorpions. Anong ibig sabihin ng Scorpions? Nabasa natin ito noon, babalikan lang natin ngayon. Luke chapter 10 verse 19, si Lowen, Ezekiel 2:6. Luke 10:19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So anong meaning ng Scorpions? Enemies. Authority. Enemies of, 'di ba? So yung tails, kasinungalingan, yung kanyang kasinungalingan, para siyang scorpion na merong tibo, sting. Kamandag. Kamandag. Kamandag ng kanilang kasinungalingan. Matindi itong kamandag na to. Okay? So Ezekiel chapter 2 verse 6. Brother Lowen. Mr. Daisy, pa-prepare ng Deuteronomy Ezekiel 8. 2:6, and it says, "And you, son of man, not be afraid of them or their words. Not be afraid, though briars and thorns are all around you, and you live among scorpions. Do not be afraid of that they say, or be terrified by them, though they are rebellious people." Scorpions, enemies. Okay? So ngayon, mangyari itong mga scorpions, galing ito Arabia, and from the wilderness. Tingnan natin yung Deuteronomy, Sister Daisy, 8 verse 15. Tsaka itong binasa natin to last week, Kuya Pipe, pabasa ng Galatians 4:25. Galatians 4:25. Kung saan banda ito talagang Arabia. Hindi, si Who Sister Daisy. who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. So dito makita natin itong mga scorpions nandun talaga sa Arabia, no? Basahin natin kung saan banda itong Arabia. Deuteronomy chapter 4, Galatians chapter 4 verse 25. Yung For this, kinukonfirm ni Pablo, yung dalawang mother, si Sarah, tsaka si Hagar. for this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answer to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. So saan itong Mount Sinai? Nasa Arabia. Arabia. Di ba? Yung Arabia, Mount wilderness, Sinai, si Agar din pala. nandun yung mga scorpions. So, kung anak ni Sarah si Isaac, sinong anak ni Hagar? Ishmael. Ishmael. Taga saan ito si Hagar? Taga-Egypt. Galatians 4. Dito sa Galatians 4:25. Anong represent niya?
Parang Arabia. Edom. Edomite. Mount Sinai. Mount Sinai in Arabia. Pero may bagong discovery yun. Mali yung Mount Sinai nasa Egypt. Ang totoong Mount Sinai yung nasa Saudi Arabia talaga yung tinawag na Holy Mountain. Hindi papasukan Ito ng nga, mga tao yun. Yun Mount ang Sinai in Arabia. Hindi, walang Mount Sinai sa Egypt. hindi meron yung yung kinalala natin nga sa modern na kuha na yun doon ang Mount Sinai, yung kinalala natin. Ang may mali yun na Mount Sinai kasi ang mga puti lang yung nag-declare. Pero ang totoong Mount Sinai yung nasa kuan, yung nasa mismo sa Arabia, sakop Walang- sa teritoryo. Walang Mount Sinai sa Egypt. Umalis nga sila ng Egypt, tumawid sila ng Red Sea. Hindi, Malayo yung yun. sa bagong territory ngayon, di ba, yung sa tawid ng Israel, di ba, pag tawid mo sa kuan ngayon, bagong map ng Egypt, pag tawid mo sa kuan, Egypt pa rin yun, yung may Mount Sinai, pag-ari ng Egypt na ngayon. Di ba, yung sa mapa natin din, sa Israel na. Kasi dati, hindi yun sa Egypt, yun po ngayon, sa bagong map natin, sa Egypt na yun. Then sabi na yan ang mali na Mount Sinai kasi nagkuhan yung mga puti na discovery dati na mali. Ang totoong Mount Sinai, yung sakop talaga sa Arabia na nasa mapan lang ngayon. Yung ipasa ko yung document dyan. Yun ang hindi papuntahan ng mga tao kasi Holy Mountain yun. Kaya nga dinescribe na dito sa Bible eh. Mount Sinai which is in Arabia. Yun. Di Egypt. Kasi ang kinalala natin dati, yung nasa yung isang part ng Egypt kasi pagtawid mo, Egypt pa rin yun sa ngayon na mapa. Yun ang mali na nakuha natin na yun ang Mount Sinai, yun pala mali. So tama yung sinabi na of Egypt ay of sa Arabia kasi yun totoo na. Oo. Okay, so at least nakita na natin dito na itong mga scorpions, mga horses, kita natin galing ito sa Arabia. Okay? Thank you, Brother Lowen. At ngayon, tutuloy tayo dito sa anong ibig sabihin itong powers to hurt men. Sister Daisy. Ako na lang siguro. Verse Under 15. powers. Ito, basahin muna natin itong last part. Kasi Sorry po, humihina yung signal. natukoy na natin yung tails, scorpions, power to hurt men for 5 months. As the proceeding has been symbolic, so also this period, itong period na 5 months, the warriors of Islam tormented those they later slew. Papasa Kuya Piper ng verse 15 sa chapter 9. Sa advance pa natin. 9:15. Tatlong slides na lang tayo. Actually, dalawa na lang. So the 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of of mankind. Wow. Ano yung time doon, Kuya Pipes? May day? Hour, day, month, and year. Grabe, no? Tatlo. May oras. Symbolic lahat ito, di ba? Kulik, oo. Yan ang pag-aaralan natin next week. So, titingnan muna natin ito. Nandiyan yung 5 months, ano? Yan. So, third part of men, tumutukoy ito yung Eastern Roman Empire. Sa history ito, hindi natin ito gawa. In this symbolic context, 5 months or 150 days, kasi 30 days lang in a month, so symbolizes 150 years. So anong sabi ng Panginoon? I have appointed thee each day for a year. Ezekiel, alam na siguro natin yan. Ezekiel chapter 4 verse 6. And Numbers chapter 14 verse 34. Ngayon, dito, describe yung 150-year period during which Islam tormented the Eastern Roman Empire
Pero ito yung maganda mga kapatid. Maging specific tayo ha. Nung inatake nila yung Eastern Roman Empire, hindi nila na-conquer politically. Na-conquer lang nila for religious reason. Bakit religious reason? Kasi nga yung Little Horn, yung Rome, pinipersecute niya yung mga Christians. So pag sinabing pinipersecute ang Christians, anong issue? Religious issue. So nung inattack ng Islam yung Rome, anong purpose? Is religious, hindi political. Nakuha natin yan mga kapatid. So ngayon, kita nyo kung paano gumagawa ang Panginoon, no? Kailan nangyari itong 150-year period of tormenting? Kailan nag-umpisa ito? Kasi dito makikita natin sa pag-aaral at saka sa history, 150 years before hurting and tormenting ceased and their victims slain. Bago pa nila napatay. 150 years. So bibigyan ko na lang kayo ng example o homework na para next week. Pero ibigay ko na muna yung picture ngayon, ano? Okay sa inyo yung picture o tatapusin na natin? Ilang slides pa yan? Last na slide ito, pero kung gusto niyo makita itong 150 years, ipapakita ko sa inyo. Pakita mo na para siguradong hindi Alam sila ko, makatulog alam- dyan. alam ko, alam ko Nakita ko na yan. Bigay mo Ayan. na para, yan. Ito, mga kapatid, i-research Oh. nyo to sa internet ha, para hindi tayo nag-iimbento ng private or personal interpretation. Kinukuha natin yung history na tumupad ng prophecy ng Daniel chapter 9 na meron palang role ang mga Muslims kung bakit tayo ng mga Kristiyano ay extended hanggang ngayon. Kasi uubusin talaga tayo ng Little Horn. Di ba? So dito makita natin the fall of the Ottoman Empire. Tingnan nyo, July 27, 1299. July 27, 1449. So nandyan yung Islamic Ottomans' first attack sa Eastern Rome. Tapos Christian, Eastern Rome recognizing Islamic Ottoman Authority. 391 years and 15 days. Islamic Ottoman Turks recognize Christian European Authority. Titingnan natin to isa-isa mga kapatid. Ha? Tapos ito yung i-detail natin next week. 1 hour, kung sinabi ng Panginoon, remember that 1 month is 30 days. So 12 months. So yung 1 hour, 1 over 24 of a year, ilalagay mo ilan yan? Siyempre 15 days. Ay yung isang araw, 1 year. Yung 1 month, 30 days, equals 30 years. So a year, 360 days, so represents 360 years. Ang total mga kapatid ay 391 years and 15 days. Nakuha natin mga kapatid? Kuwang-kuha yan. Oh, so dito mag-i-end yung ating study ngayong gabi. Kung paano ginamit ng Panginoon yung mga Arabian para atakihin yung Eastern religious Roman Empire. Pero hindi nila nakuha sa politics. Hanggang doon lang sila sa religious aspect ng Eastern Roman Empire. Okay? So mga kapatid, medyo mabigat-bigat ito pero tingnan nyo at least sa internet yung the rise and fall of Roman Empire kay Gibbon. Okay mga kapatid, so dito natatapos yung ating study ngayong gabi. Tamang-tama, 1 oras lang ang ating study para hindi actually loaded na yung mga verses na tinitingnan natin.
Any comments, mga kapatid? Reflections? Gusto ko pong mag-reflect Hmm. dun sa sinabi sa Bible sa Micah chapter 5 verses 4 and 5. Sabi ng Diyos, He will stand firm for you and He will shepherd you in the strength of the Lord, in the power of His majestic name. He Hmm. will be known throughout the world because He will be known throughout the world and He will be one of your rest. So, yun po yung reflection ko dyan sa nangyari. Ibig sabihin, hindi papayag ang Diyos na yung kanyang mamamayan, yung kanyang bayan ay ubusin. At Amen. saka kaya niyang utusan kahit mga demons Hmm. para Grabe, no? mag-prospect yung kanyang purpose. Mag-prosper yung kanyang purpose. So, I mean, we are so blessed. Hmm. Pag Ah. tinuloy mo pa yung verse 5, Sister Gina, di ba? Opo, Hmm. He will be known, greatly known in all parts of the world, you know. Wow, praise the Lord. Kaya we are secured. At saka kanina po yung sinabi ninyo na yung glory ng God, Hmm. nasisilaw po talaga ang kaaway dun sa radiance. Kaya sinabi sa Psalm 91, kung ang ating Panginoon ang ating refuge, we will live in the shadow of His hindi ko masyadong matandaan. Hmm. Basta there's something like, the shadow of God protects us. Mhm. The radiance, the glory of God protects us. Amen. Doon sa verse 5, Sister Gina, sabi doon, He will be our peace when Assyrians invade our land Yeah. and march through our fortresses. Yeah. Kaya Thank you. ang bayan ng Diyos, mga kapatid, maging tapat tayo sa Word of God. Wala tayong pwedeng mai-contribute sa Panginoon kung hindi tanggapin lang talaga ang katotohanan ng kanyang salita, yung kanyang pangako sa atin. Amen. Amen. Thank you, Sister Gina. Yun, nasa trabaho pa si Sister Gina. Adik din ito sa Bible study. Hindi. Alam mo, nag-aalaga ako ng matanda. Hmm. Na-amaze Pero din ko sa ganito. Oh. Ha? Go ahead, Sister Gina, tapos si Brother Lowen. Sige po. Brother, Diyan muna kayo. Wait lang. Sige po. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa holy hour na kami po ay nakapagtalaga ng aming sarili sa pag-aaral ng wala. aming maalaman ang kasiguruhan ng iyong mga propesiya na wala kang i-declare sa Bible na hindi natupad at hindi nangyari. Bagkus lahat ito, Panginoon, ay nangyari sang-ayon sa iyong mga salita. Kaya kami po ay tumitindig, Ama, sa aming pong pananampalataya na kami po ay hindi hihiwalay sa mga katotohanan ito, bagkus kami po ay higit na may kipag-ugnayan sa iyo upang lalo kaming lumago sa tulong ng Banal na Espiritu. At aming dalangin, Ama, na ang mga katotohanan ito ay maibahagi din sa iba na mga taong iyong pinili na dapat makatanggap ng katotohanan. Gawin mo kaming channel of blessings, Lord. Nasa pamamagitan namin na pinupuno mo kami at ang mga bagay na umaapaw sa amin ay dumaloy sa iba upang mas marami pa ang maging
kapitbahay namin diyan sa langit na ipinangako mo sa amin. Pagpalain mong higit ang aming pong mga tagapagturong iyong pinili upang magbukas ng magtalakay ng mga katotohanan ito. Si Kuya Epi, Kuya Don, na palaging nagtsatsaga sa pagtuturo at bibigay sa amin ng daan upang higit na maliwanagan ang mga bagay na nakasulat sa iyong aklat. Bigyan mo po sila ng mabuting kalusugan at higit sa lahat gamitin pa sa iba't ibang mga gawain, maging ito man ay sa ordinaryong Kristiyano at sa mga kapatid po namin na mga Muslim at iba't ibang lahi pa. Patawarin kami, Ama, patuloy kaming pagpalain sa araw na ito at ganon sa kanila sa US, magkaroon sila ng payapang pagtulog at bigyan ng Wala naman. Oo. Amen. matiling sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas ng Jesus. Amen. 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 Sige.